Pinaniwala naman ni Moises si Jaime na si Eleazar ang tumutulong sa kanya, pero nagtataka pa rin si Jaime kung papaano nakapag-utos si Eleazar if kumatos naman siya noong sandali na iyon. Sinabihan kaagad ni Rafael ang kanyang tito Jaime na baka kumilos ang tauhan ni Eleazar. Medyo naniwala si Jaime sa sinabi ni Rafael, pero pakiramdam ni Jaime na parang may mali pa rin. Kinakabahan ng gusto si Rafael at baka mabuking siya na kanyang tito Jaime na siyang tumutulong kay Moises. Paniguradong mananagot siya nito. Ikinuwento ni Jaime kay Rafael kung gaano ito kahalaga ang bahay na ito. Dito sila sabay lumaki ni Alfonso, ang ama ni Rafael, at may plano si Jaime na i-renovate niya ang bahay nito pang gawing charity sa mga human rights victim. Pero sa ngayon mag-focus muna sila kay Moises. Hindi nila ito titigilan hanggat hindi niya sinasabi ang lahat ng kanyang nalalaman. Nagtanong si Rafael kay Jaime kung sa tingin ba niya meron pang hindi sinasabi si Moises. Ang sagot ni Jaime, nang sabi ni General Arevalo, bibigay din yan si Moises. Ang kailangan nila ay konting push para mapaamin si Moises. Ibig sabihin, targetin nila ang kahinaan ni Moises, ang pamilya nito. Kaya nag-alala si Rafael sa kaligtasan nilang Mang Istong at Grace. Kailangan na niya itong ilayo upang hindi sila mapahamak sa mga kamay na kanyang tito Jaime. Mga ilang sandali dumating si Marquez at nagtanong kaagad si Jaime kay Marquez kung kumusta na kanilang isang alaga. Ang sagot ni Marquez, mabagsik pa rin, mana talaga sa kanyang ama. Sinabi naman ni Jaime kay Rafael na dito rin niya dinala si Danica. Nasa isa lamang silang bahay sina Moises at Danica are two most precious asset. Ang isang makapagtuturo kung nasaan pang ibang mga kasamahan ni Eleazar at ang isa naman magagamit nila para kontrolin si Eleazar. Finally, nahanap na din ni Rafael ang kinaroonan ni Danica at mapadali lamang ang kanyang pagligtas sa dalawa dahil nasa isang bahay lamang ito, at patuloy pa rin ang pagpapanggap ni Rafael sa kanyang tito Jaime upang magtiwala ito sa kanya ng gusto para malalaman niya ang kanyang mga pinaplano. Ipinaalam kaagad ni Divine kay Eleazar na alam na ni Rafael ang kinaroonan ni Danica. Nagtanong si Eleazar kung kumusta na ang kanyang anak. Ang sagot ni Divine na okay naman si Danica. Nagtanong ulit si Eleazar kung hanggang kailan sila maghihintay at ano ang plano. Ang sagot ni Divine, kailangan nilang mag-ingat ng gusto dahil hindi nila alam kung sino ang kanilang kakampi. Ang sabi ni Eleazar na kailangan nilang iligtas si Danica sa madaling panahon. Ang sabi ni Divine na alam niya, pero sa ngayon kailangan nilang sakyan si Jaime. Ang sabi ni Eleazar na may ebidensya na sila laban kay Jaime, pero para kay Divine hindi nila ito magagamit dahil illegal ang pag-record ni Eleazar at hindi nila alam kung kaninong influence ang kakapitan ng korte, kaya mahirap pa rin nilang kalabanin si Jaime at dapat maghanap pa sila ng matibay na ebidensya na laban kay Jaime. Ang sabi ni Eleazar, malibang umasa pa rin ba siya sa batas? Pero kung wala na talagang pag-asa, ilalagay na niya ang batas sa kanyang mga kamay. Pero kailangan muna niya masigurado na ligtas ang kanyang anak. Habang ang mga pulis ay pumunta na sa bahay ni Mang Istong upang hulihin sila. Pero sa pagpasok ng mga pulis doon, wala nang tao sa loob. Kaya tinawagan ni Cortez si General Arevalo na nabigo silang hulihin ang pamilya ni Moises. At nagalit si General Arevalo dahil nakatakas sila. Pero hindi nila alam, nagtatago lamang sina Mang Istong at Grace sa tapat ng kanilang bahay. Sa pag-alis ng mga pulis, umalis kaagad sina Mang Istong at Grace sa lugar upang hindi sila mahanap ng mga pulis. Kailangan muna nilang lumayo para sa kanilang kaligtasan. Tinawagan naman ni Mercedes si Jaime upang tanungin na dinala daw niya si Rafael kay Moises. Ang sabi ni Jaime, bakit siya natatakot? Ang akala ba niya na makakaramdam si Rafael ng lukso ng dugo kay Moises? Ang sabi ni Mercedes na dapat pinaglalayo nila sina Moises at Rafael kaysa pinaglalapit. Paano kung may malaman si Rafael? Ang sabi ni Jaime na walang malalaman si Rafael kung wala silang sasabihin, at besides, kailangan niyang dalhin si Rafael kay Moises dahil ito ang kanyang alas. Si Rafael na ang presidente ngayon at kailangan makasakay si Rafael sa lahat ng kanyang mga pinaplano dahil si Rafael lamang ang tutupad sa lahat ng kanyang mga pinapangarap. At pinayuhan niya si Mercedes na kailangan niyang mag-relax at huwag pairalin ang kanyang kapraningan dahil maghihinala lamang sa kanya si Rafael. Gayunpaman, wala pa rin tiwala si Mang Istong kay Rafael at paano kung hindi dumating ang susundo sa kanila. Ang sabi ni Grace na magtiwala lamang sila.
Ang sabi ni Mang Istong na nagtiwala rin si Moises kay Rafael noon. Ang sabi ni Grace nakita naman niya na biglang sumulpot ang mga tauhan ni Jaime. Kung hindi sila binalaan ni Rafael, sigurado siya nito na may nangyari na sa kanila ng masama at pumayag naman siya sa plano. Ang sabi ni Mang Istong na alam niya, pero paano kung nagkamali sila ng desisyon at naghanap sila kaagad ng kanilang pinagtataguan habang hindi pa dumating ang kanilang sundo. Mga ilang sandali dumating na sina Major at Randy para dalhin sila sa ligtas na lugar. Inutusan naman ni Rafael si Agent Aralba na mag-imbestiga pa rin siya sa kaso ni Christine kahit hindi na niya ito hawak. Dahil walang tiwala si Rafael sa agent na hawak sa kaso ni Christine ngayon dahil membro ito ng JSX. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.